everyone, good afternoon. So our topic for today is all about callback task para po i-clarify ko sa inyo kung ano nga ba itong tinatawag nating callback task, paano siya gawin, ano yung policy rules, paano siya kumbaga paano nyo siya i-work, paano siya nag-work, paano kayo makakapag-earn, ano po. So that's it. So this is for all, ano po. So, ayan, as you can see dito po sa ating screen, so we have social networking, essentially. Ano po? So, ito po yung pinakamahalaga kasi, ano po. So, as you can see dito po sa ating screen, we have a circle. Ano po? Ito yung way, di ba, kung sabihin na natin na this is a nice. So, this is the way for us to see our success and also para maging successful kayo as a matchmaker, paano kayo makakapag-earn ng mas malaki. Ano po? So, wala tayong starting point, kumbaga. Wala tayong starting point dito, but this is a circle. So, pwede kayong mag-start sa build connection kasi ito yung pinaka-maintain. Ano po? So, this is our start build connection kasi unang-una, si user yung papasok sa room natin and doon. Kapag pumasok siya sa room natin, then we need to start building connection with that user and then ask for things. Ano po? Ask tayo ng gift, golden love, ano po? Not just dito siguro at first, do not ask gift muna. Ano? Kumbaga, build connection and then ask for things. Ipagpalagay natin na magtatanong kayo kung tagasan siya, ano yung work niya, ano yung mga pinagkakabalaan niya, hobbies niya, that's it. And then, maintain and deepen relationships. Ano po? Maintain nyo and mas palalimin pa or mas kumaga palawakin pa, mas mapalalim pa yung relasyon nyo sa isa't isa. And then, call back for next. Ano po, dito napapasok yung call back for next. Kumbaga, nag-start kayo sa build connection, then nag-ask kayo about sa kanya, and then na-maintain nyo or mas napalalim nyo yung relationship nyo with that user. And then dito papasok yung call back for next, which is i-chat nyo siya na kumbaga papabalik-balikin nyo na siya sa live nyo. And then after niya, halimbawa, di ba, pumasok siya today. So, your goal is mapabalik siya tomorrow. So, may message nyo siya na balik ka sa live ko tomorrow para usap-usap tayo, ganyan. And then, kapag bumalik siya, then start building connection again. Building connection again, okay? Building connection again, and then, kapag nakapag-build na kayo ulit na connection, then, you can ask for things. Ano po? So, dito, sa second time, pwede pa kayong mag-ask anything about him or about her, and then, you can ask something like about golden love, that's it. So, wag kayong basta-bastang mag-ask sa first. So, you must need, kumbaga, tawag dito, progress. Progress 1, yung build connection, ask for things about them, about herself, maintain and deepen relationship, call back for next, and then kapag nag-call back siya, bumalik siya, build connection again for the second time, and then ask for things para mas mapalalim pa yung relationship mo with that user. And then, maintain and deepen relationships, and then call back for next. Ano po, i-call back mo ulit siya para bumalik siya sa live nyo. And then, for the third time, build connection. Ayan. And then, sa ask for things dito, you can ask, like, halimbawa, di ba, sa progress 1, hindi tayo nag-ask ng gift kasi ang in-ask natin is about herself, ano po, about their life, and then, yun. So, for the second time ng pag-build connection, nag-ask tayo ng golden love, yung in-ask natin for the second time. And then for the third time, you can ask a little word of gift kung meron siya or kung wala naman. So, ganun.
hindi naman kailangan na parang if force niyo si user na sendan kayo, kung maka-ask lang kayo like, meron ka ba diyang gift na ganito, meron ka bang golden love, that's it. So kung wala din, ignore. Pero wag niyong ignore yung kumbaga relationship mo with that user. Kasi dito minsan sometimes kung mapapansin talaga natin is kapag walang binibigay yung user sa isang host is ina-ignore na siya. Halimbawa, nag-ask ng golden love si host tapos hindi binigyan ni user. So, hindi na siya pinapansin. So, yun yung isang bagay kung bakit or isang rason kung bakit konti yung pumapasok sa live mo, konti yung tumatambay sa room mo kasi kapag walang gift si user, walang GL, hindi mo siya papansinin. So kung wala, ano po, so 'di ba dito we have a circle. So eto lang yung paulit-ulit yung gawin. Ano po? Progress 1, progress 2, progress 3 until paulit-ulit lang siya. Kasi kapag paulit-ulit lang po siya, paulit-ulit din na pabalik-balik si user sa live nyo, and there's more chances na sa pang-fifth, sa pang-10th na pagbalik niya, meron na siyang gift na ibibigay sa'yo. Kasi mas napapalalim pa yung relationship nyo sa isa't isa. Ano po? So, ito yung tinatawag, ano po, na callback task. Ano po? Actually, this is not only best sa mga matchmaker. Kasi this would also help for a live streamer para matuto kayo. Kasi sa totoo lang po, ito talaga yung pinaka best way and ito rin po yung pinaka sekreto na mga outstanding matchmaker, outstanding live streamer kasi po mas focus sila sa pag-build ng relationship. Kasi kapag nabibuild mo talaga yung relationship, yung connection, is kahit na hindi ka mag-ask na bumalik siya, pabalik-balik na siya sa'yo. Kasi may relationship siya sa'yo. Ano po? And gusto niya na maintain din yung relationship na yun sa'yo. Kaya pabalik-balik siya. So, even na hindi kayo mag-ask ng gift sa kanya, ano po, like a simple things na kayo yung magtatanong about their life, is may isipan na din nila na magbigay sa'yo ng gift without asking for it. Ano po, kasi gusto nilang suklian yung concern nyo sa kanila. Ano po, yung pagtrato niyo sa kanila, yung pag-support niyo and serbisyo niyo sa kanila sa araw-araw na pagpasok nila sa live mo na ine-entertain mo sila. Ano po. So, as you can see, parang sabihin na natin na parang tawag dito yung ano yun, mindset na lang, mindset. So, dito we have a form of eyes. So, di ba, kapag sinabi nating mata, nakakakita. Ano po. So, for me, parang school, no? So, as for me lang po, this is the way for us to see our success, to become a best matchmaker, not only for ourselves, but in the eyes of others. Ano po? Hindi lang kayo yung makakakita sa sarili nyo na maganda yung ginagawa nyo, maganda yung nagiging resulta nyo, maganda yung um, progress na ginagawa nyo during your stream, during your live streaming dito sa ating Chata app. Kasi dito, um, pati yung ibang mga streamers, and also the users, mapapansin din nila yan. Kasi nga, nabibuild nyo yung connection sa kanila. Ano po? And na-maintain nyo yung relationship na yon. And then, because of that, nako-callback sila, paulit-ulit sila na bumabalik sa live nyo kasi alam nila na pag pumasok sila sa live nyo is mag-a-ask kayo about their life. Hindi lang kayo focus sa gift, Kasi meron dito na yung mga user natin is napapagod na din just because the host na kapag pumasok sa live nila, automatic mag-ask ng, "Oy kuya, may GL ka dyan? Ate kuya, may golden love ka ba?" And then kapag wala silang na-send, is nagagalit yung mga host. So, yun lang. Baguhin natin yung attitude na yun. Kasi kung ganun yung attitude nyo, wala po kayong makikitang success. Ano po?
And then wala din sa inyong makakakita. Kasi yung mga user kahit na makita kayo, kahit na madaanan kayo, mag-skip lang yan. Kasi alam nila na ganun yung attitude mo. Ano po. So at first pa lang, palagi kong sinasabi, during tea time, sa lahat ng mga tinuturo ko, na huwag niyong sayangin yung isang oportunidad na kapag pasok ng user sa live niyo, entertain niyo agad. Kumustahin niyo agad, batiin niyo agad. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na yun na makapag-build ng connection sa kanya and makapag-maintain ng relationship sa kanya. Ano po, kasi kapag sinayang nyo yun, dun pa lang sa unang pagpasok nila, makikilala na nila kayo na ay ganito pala yung host na to. Hindi man lang kinakausap yung mga pumapasok sa live niya, ganito ganyan. So hindi na nila nanaisin pa na magstay or bumalik sa live mo. Pero kapag unang pasok pa lang nila, nabibuild na yung connection nyo sa isa't isa, kinakausap mo sila, entertain mo sila. So, there's a tendency na, ay, sobrang bait ng host na to, babalikan ko to bukas, 'di ba? So, yun. Ano po? So, this is the best way for you to learn how to become the best matchmaker para makapag-build ka ng more connection, more relationship, and then para marami yung pabalik-balik sa live mo, and also para mas madami yung chances na marami din yung taong magsusupport sa'yo even without asking anything. But of course, asking for a gift is just a reminder for them, ano po, para maalala nila, ganito, ganyan. Pero mayroong mga user na kusa din talaga na kahit hindi ka mag-ask, is magbibigay sila. The other way ng ibang mga outstanding host natin or best matchmaker or ng kahit na sinong mga live streamer from the other application is yung kumbaga dinadaan nila sa biro. Yung pag-ask ng gift is dinadaan nila sa biro, hindi yung personal na, oy, may golden love ka dyan? Hindi ganon. Hindi ganon yung tamang way na pag-ask ng gift. Parang palambing-lambing, usap-usap muna, ganon. Hindi yung pagpasok na pagpasok, mag-ask agad kayo. So, hindi yung parang sinasabi ko na yung, basta gusto ko kasing sabihin na yun talaga, kasi ako, na-experience ko yun. Kapag pumapasok ako sa ibang live, di nyo lang napapansin, tumatambay pala ako sa live nyo. Pinagmamasdan ko yung mga, kung paano mag-work, ganyan. So far, madami ako nakita talaga na magaganda yung way nila, yung approaching nila sa unang pasok mo pa lang. And meron din na iba na ignore ka lang, yung parang di mo alam kung nakita ka ba, di ko alam kung basta yun na yun. Mag-explore kayo, po. So, ayun, dito pa lang sa page yun, sobrang haba na, So, we have another explanation. Ay, nako. So, ayan, for example, po, so, there's a user named, named Isabel. And then, pumunta siya sa live ko, naupo siya sa live ko. So, gusto ko siyang bumalik kinabukasan. So, ano yung dapat kong gawin? As a host, dahil gusto kong bumalik yung user na yun sa live ko, ano ba yung dapat kong gawin? Okay, so, the first thing na kailangan kong gawin para pabalikin siya sa live ko is kausapin ko siya. 'Di ba? Kausapin ko siya, mag-ask ako about sa kanya, and then ma-maintain ko, kumbaga kunin ko yung loob niya. Po? So kung wala na siya doon sa room ko, ano pa ba yung isang way para mapabalik ko siya sa live ko? So the second way is i-message mo siya. Po? Message him or message her. Po? Like, tagasan ka. So, kung hindi mo na-ask yung about sa live niya, about sa kanya during your stream, pwede mo siyang i-ask on message. And then, doon, di ba nag-ask ka na sa message? And then, invite mo siya na pumunta sa live room mo para magkwentuhan kayo. Po? So, that's it. As simple as that. Po? So, yung purpose po ng pag-message is para ma-remind mo siya ng maayos. And then, para clear din sa kanila. Po? Kasi meron din iba na parang nakakalimutan nila. Po? So, yung message is one of the most important things as a host sa mga user para ma-remind yung mga user na ay ganito parang oras nagla-live to, ay oo pala magla-live pala siya bukas, magla-live pala siya ngayon, pupunta ako sa live niya ganito ganyan. Pero kapag wala kayong message sa isa't isa,
minsan hindi nila alam kung ano yung ID niyo, hindi nila alam kung saang room kayo pupuntahan. Pero kapag may message na kayo and then makikita nila na naka-live kayo, madali na nila kayong mapupuntahan. Ano po? So, yun. Ayan. So, yun yung purpose. Ano po? So, palagi yung purpose natin is umaasa tayo na babalik siya, mauupo siya to help us para magawa natin yung task natin, para masendan tayo ng Golden Lab. And also, after time and time and time habang tumatagal, there's a chance na mas malaking gift yung ibigay nila sa'yo, not just a Golden Lab. Ano po? So, yun po yung callback. Ano po? Yun po yung tinatawag natin na callback. Yung pabalikin natin yung mga taong pumupunta sa live natin. Ano po? Yun po yun. So, callback is the hope that the relationship will get deeper. A deeper relationship means more chance of paying. Yes. So, of course, para sa akin, hindi lang basta paying. Kasi po dito sa pag-build natin ng relationship, build connection is may bayad na tayo. Ano? May bayad na tayo dahil marami na tayo kilalang kaibigan, tunay na mga kaibigan na which is kahit na pera hindi yun mabibili. Ano po, hindi yun mapapalitan. Ano po, true friendship can't buy. Sa totoo lang po. So yun po yung isa sa pinaka kumbaga malaking bayad na sa inyo. Ano po, tuturuan na kayo magkaroon ng maraming kaibigan at the same time, may pera pa kayo. Para kayong binabayaran dito, para kayong hindi mga totoong kaibigan, Charis. Pero hindi kasi, sa totoo lang parang sa ibang application, yung ibang application wala silang binabayad. Yung iba kasi pumupunta talaga sila sa mga application, sa ibang application to find friends, to find new friends, to find true friendship. Hindi pera yung habol nila, kundi pakikipagkaibigan. Yes. So dito sa Chata, at the same time na tinuturuan na kayo makahanap ng maraming kaibigan, kumikita pa kayo. Ano po, tinuturuan pa kayo. So halos lahat nasa inyo na. Sa totoo lang. Nasa inyo na lahat dito sa Chata. So ayan. Ano. So dito na tayo. Sobrang na ako natagalan sa page 1. Page 5 lang to pero sobrang tagal. So ayan. So callback task. So pagpasensya na yan ang boses ko kasi medyo pause talaga ako. Ano po. So ayan. So callback task. So build conversation first. Yes. Ito yung pinaka-una. Build conversation. Verbal or non-verbal. When we say verbal is kung nandun siya sa live nyo, nag-uusap kayo to voice. When we say non-verbal naman, pwedeng message. That's it. Ano po? So, yun. So, each user stays in your living broadcast room and on mic and interactively for more than 1 minute. Ano po? So, bawat user daw po na nagstay sa room mo and naupo or nag-on mic, nakipag-usap, ano po, sa live nyo with more than 1 minute. Ano po? So, each user stays in your live broadcast room and sends you Golden Lab or other gifts. Ano po? So, reminder, excellent experience in the live broadcast room and inviting them to come again will have a better effect. So, please make sure, come again tomorrow, see you tomorrow is your slogan. So, ito po yung kumbaga motto nyo or quote nyo na always nyong tatandaan when you are going live dito po sa Chata is dapat yung main goal nyo is come again tomorrow. Ano po, and see you tomorrow. Yung mga user natin. So, parang sasabihin nyo na, halimbawa, no po yung isang user, tapos nagpaalam na siya, na aalis na siya, then, thank you, come again tomorrow, see you tomorrow. Yun, ganon. Dapat palagi kayong may ganon. Kumbaga palagi nyo, main goal na dapat, yung mga pumapasok sa live nyo today is
bumalik sila kinabukasan. Ano po, kung may bago man din, that's better na palagi niyong tututukan yung mga bago. Ano po, yung mga new user natin. Kasi sila talaga yung gusto na kumaga, yun yung unang-unang dapat na makuha nyo yung attention nila para magstay sila sa live nyo and mapabalik-balik nyo sa live nyo. Ano po, parang love at first sight, ganun. Kapag na love at first sight ka, so yun, hindi mo na yun makakalimutan. So parang ganun yung gawin nyo dito sa chat. Dapat sa unang pasok pa lang nila, mapa-inlove nyo na sila. Hindi, I mean, mapabalik-balik nyo na sa live nyo, makuha nyo yung attention nila. Ano po, para balik-balikan ka nila. So, ganun po. Ano? So, what need matchmaker do? So, ano nga ba yung dapat na gawin ng ating mga matchmaker? So, build conversation first. Ano po? So, each user stays in your live broadcast room and on mic directly for more than 1 minute. So, ayun. So, paano nga ba tayo? Ano po? So, paano tayo build ng conversation? So, yun nga yung sinasabi ko na pwedeng verbal or non-verbal. So, when we say verbal, wala pala dito akong sample. Ano po? So, papalagay na lang natin. So, kung makikita nyo po doon sa inyong live room, 'di ba? Kapag nasa room nyo kayo, yung mga nandoon nakaupo sa audio. So, yung mga yun, pero kahit na din yung mga, basta lahat ng nasa room nyo, yung mga nakaupo doon, yung couple na naupo doon sa taas, sa dalawang seat, then, you can build conversation with that verbal during your live streaming session. Kausapin mo sila, ano po. And then, at the same time, click nyo yung profile nila, message nyo sila para ma-remind nyo sila na after ng live nyo, magme-message kayo, ano po, para remind nyo sila na bumalik sila sa live nyo kinabukasan. Ano po. So, paano yung callback or paano natin sila mako-callback? The first one is pagpasok ng user sa live room natin, andun sila naka-on mic, naupo sila doon, and then click natin, batiin natin sila, ganito, ganyan. Click mo yung profile nila, and then after clicking that profile, click nyo, click nyo ulit yung profile nila. Ano pa, diba? Na-click nyo yung profile nila nung nandun sila sa room mo. And then, click nyo ulit yung picture nila. Ano po, yung profile nila. And then, makikita nyo sa baba yung say hi. Tapos, click nyo yung say hi. Ano po. And then, after clicking that say hi, start conversation. Ano po, wag tayo ditong parang, anong tawag dito? Kasi ako, hindi na lang ako nagpo-first move. So, dito sa chata, kailangan na tayo yung unang mag-first move. Kailangan tayo yung unang mag-first move sa mga user para pansinin tayo. Para mapansin tayo. Dapat tayo yung magpapapansin, hindi yung mga user yung papansin. Kayo yung magpapansin kasi kayo yung nangangailangan. Ano po? So, yun. So, click nyo yung say hi, and then, wag kayong mag-focus dun sa mga message na ando na, naka-auto na dun sa ating application. Mas better na gagawa kayo ng sarili nyong word or sarili nyong message kung paano nyo sila ay approach sa unang message nyo pa lang to get their attention. Ano po? Dapat sa unang message nyo pa lang is makuha nyo na din yung attention nila. Ano po? Hindi yung attention na para awayin nyo, ano po? Kundi yung attention para kaibiganin kayo. Ano po? So, yun po yung tinutukoy ko, ha? So, yun. Maintain them anytime. Yes. Kasi kapag na-message nyo na siya, dun sa message na yon, araw-araw, oras-oras, kahit minuto pa kayo mag-message, so hindi na yun dun mawawala. So, pwede nyo na silang ma-remind anytime. Ano po? Mapabalik sa live nyo anytime, kausapin nyo anytime, pero syempre kapag online sila. Ayan. So, when you finish your live stream, chat with them. Yes. So, kapag natapos na yung live stream mo, makipag-chat ka sa kanila.
share your live, and try to invite them to continue your live broadcast room tomorrow. Yes, ganun lang po. So, kapag natapos na kayong mag-live, and then, may message nyo sila. Makikipag-chat kayo sa kanila, kumustahan, sharing your life, yung mga napagdaanan na, nakaraan, yung basta na nakaraan, charot. So, and then, try nyo sila na invite. Ano po, invite na pumasok sa live nyo ulit kinabukasan. Ano po, so yun. Yun yung callback. Dapat mapabalik nyo sila. Ano po, kumbaga, paulit-ulit. Yun nga, yung kung makikita nyo yung eyes, dun pa lang, yun na yung buo, yun na yung kabuuan. Ano po, yun na yung kabuuan. So, dito, kumbaga, mas pinapalalim ko lang para maintindihan nyo kung paano kayo kikita, paano kayo makakapag-earn, paano yung way. Ano po, parang pinapalalim ko lang, ganun. Yun. So, make sure call back list. Ano po, list, I mean. So, when you start streaming the next day, call them back, ano po, chat them back, para makabalik sila sa live mo, either to continue on mic or sending gifts. Ano po, so yun yung sinasabi ko sa inyo, dun sa ice na yon. Ano po, so balikan natin siya mamaya. So, progress. So, wag kayong agad-agad na mag-ask ng gift. Always remember that no one can buy a true friendship, a true relationship. Ano po, ayan. So, the system will send you message indicating that the users, ayan. So, eto kung paano nga ba or kung paano nyo make sure or paano kayo makakasiguro na yung user na yon is valid siya for a callback. So, ito po yun. Ano po? Yung system natin is magsisend sa'yo ng mga message or magsisend sa inyo ng message na naka-indicate na itong user na to is on today's target callback list. So, yun po yung tutukan nyo Halimbawa, may message nyo yung isang user, Tapos may nakita kayo na on today's target callback list. So, i-message nyo po yun. Kasi, ibig sabihin, valid po siya for callback task. Ano po, valid siya for callback task and then counted po siya. Ano po. So, yun po yung palaging yung tatandaan. Kapag may nakikita kayo na this user is on today's target callback list, then yon tutukan nyo po yon. Kasi yun po ay valid and isa po yun sa counted para sa callback task nyo. So the callback list determined by the system is generally for users who have callback significance rather than users with whom who have different relationship. Therefore, everything is subject to the system message marking. So, yun. So, yun po yung palaging yung tututukan para maging valid yung callback kasi baka may magtatanong sa inyo, ay, madami ako na message, bakit hindi nag-count sa aking callback? That is why, wala po na walang system message na yung user na yon is valid for the callback task. Ano po? So, ang gagawin nyo is, palaging mag-message kayo. Ano po, message nyo lahat-lahat ng pumapasok sa live nyo. Ano po, kasi counted dito is yung mga new, mga bago lang na mini-message nyo. So, yung mga dati nang mini-message nyo, hindi na po yun counted. Ano po. So, kapag may mga new user na pumapasok sa live nyo, automatic message nyo agad sila. Ano po, and then kinabukasan or ngayon, may makikita kayo na this user is on today's target callback list. So, meaning, yun po ay valid and counted po siya sa inyong callback task. So, yun po yung tututukan nyo na i-build nyo yung connection with that user, ask something about their life or something. It's up sa inyo. Ano po? And then, maintain and deepen the relationship with that user and then call back him. Back with your stream for tomorrow. Ano po? So, that's it. And then, so some matchmakers only serve familiar users and ignore those with potential, resulting in insufficient callback lists, which will only make the task impossible to complete. So, yun po, di ba? Yes. Ito yung totoo. Kasi yung ibang mga matchmaker, nagpo-focus lang sila dun sa mga user or sa dun lang sa mga user na kilala nila. So, yung mga user
na hindi nila kilala na sana maka-count na para sa callback nila, hindi nila pinapansin kaya hindi nila nakukumpleto yung callback task nila. So dito po, wala dapat kayong pipiliin. Ano po, huwag kayong umasa dun sa mga kakilala nyo lang. Kung alam nyo naman na mas may potential yung mga hindi nyo kakilala para bigyan kayo ng earnings. 'Di ba? So, dapat dito kapag lahat ng mga pumapasok sa live nyo, new user man yan, old user man yan, hindi nyo man yan ka-close, hindi nyo man yan ka-chat, then message nyo. Click nyo yung profile nila, click the profile again, and then say hi. And then, start a conversation or start with a meaningful conversation. Yung sa unang message nyo pa lang is makuha nyo na yung attention nila. Kasi yun po talaga yung best or isang way para makuha nyo agad yung attention nila. Wag lang yung say hi. Kasi sa say hi lang, sometimes, meron mga hindi nagre-reply. Pero kung kumbaga nag-say hi kayo, tapos nag-message kayo, nag-effort kayo para gumawa ng message na talagang ka-response din, syempre magre-response yung mga user, 'di ba? So yun po yun. Ano po? So dapat wala tayong pipiliin. So, basic salary and bonus. So, ito yung palagi yung tatandaan ha. Come again tomorrow and then see you tomorrow. So, here is the callback task reward. So, ito po yung ating callback task reward. Ano po? Namamaos na talaga ako. And kakayak yun siya. So, callback on my target number. So, ito po yung inyong reward. Ano po? So, dito tayo ha. So, callback on my target number. So, ito yung dapat na mapabalik nyo sa live nyo. Ano po? Total number of callback on my target number every day to get a task reward. Ito yung number, ano po? Number of the user who call back or who back or who is valid to be called back for today or tomorrow. Ganyan. Ano po? Kasi daily to ha. Daily po ito. This is a daily callback task. So, meaning, it is a daily. So, task reward. Ito po yung mga rewards. So, halimbawa, 20 on mic. So, pag sinabi natin 20 on mic, 20 user. Ano po? 20 users yung bumalik sa live mo at naupo sila, nakipag-usap sila sa inyo. Ano po? So, 20 on mic, 20 users on mic, then you will get 4,000 diamonds. Ano po? So, 15 on mic, you will get 2,000 diamonds. Ano po? 2,000 diamonds. 10 on mic, then you will get 1,000 diamonds. So, minimum of 10 on mic. So, ibig sabihin, kapag 9 pababa, wala po kayong makukuhang diamonds. Remember. So, kaya dapat araw-araw marami kayong mini-message para marami yung chances na marami yung bumalik sa live nyo. Ano po? Marami yung bumalik sa live nyo and everyday. Pero wag kayong mag-stick. Na halimbawa, ay nakapag-message na ako ng marami ngayon. Bukas kahit hindi na siguro ako mag-message. So, dapat wag kayong tatamarin. Ano po? Wag kayong tamarin. Dapat araw-araw, palaging marami kayong mini-message para palaging malaki kayong chances na marami yung bumalik sa live nyo araw-araw din. Ano po? So, ayan. So, 20 on mic, 4,000 diamonds, 15 on mic, 2,000 diamonds, and 10 on mic, 1,000 diamonds. So, ibig sabihin, minimum of 10 on mic. Ano po? So, here, kung mapapansin nyo dito sa right side ng ating screen, we have the ranking bonus. So, yung rank 1 natin, yung top 1 o rank 1 sa ating callback task reward. So, kung sino yung may pinakamaraming on mic or nakapa-callback on mic on that day, she will get or he will get a 3,000 diamonds bonus reward. Top 2 will get 2,800 diamonds. Top 3 will get 2,600 diamonds. Top 4 will get 2,400 diamonds. Top 5 will get 2,200 diamonds. Top 6 will get 2,000 diamonds. Top 7 will get 1,800 diamonds. And 8 will get 1,600 diamonds. 9
will get 1,400 diamonds, and the 10th will get 1,200 diamonds, and from 11 to 15th will get 1,000 diamonds. So yan po yung ranking natin. Rank 1 to 15 will get a reward bonus diamonds. So, except dito, meron na kayong task reward dito sa inyong napa-on mic with a minimum of 10 to get 1,000 diamonds. Then, meron pa kayong another rewards bonus kapag nakasama kayo sa ating ranking list. Ano po? So, yun nga yung sinasabi ko na dapat wala kayong piliin. Ano po? During your live, message all the users, even the matchmaker. Ano po? Charot. So, lahat lang po ng mga user, ano po? Message all the users. So, come in your live and then try to message them and then call them back to on mic and your stream on the next day or tomorrow para ma-count siya dito. Ano po? Kasi syempre, every user, ano po, is the most important. Kasi kapag kulang yan ng isa, yung 10 na yan, kapag kulang yan ng isa, wala kayong makukuha. Reminder. So, kailangan 10. Kaya dapat, pahalagahan nyo yung isang user. Kasi kapag kumulang yan ng isa, wala kayong makukuha. So, share it. Ano po? So, kumbaga, bigyan niyo ng value lahat. Huwag niyong sayangin yung bawat isa or kahit na wag niyong sayangin yung time for sa isang user na makipag-usap. Kasi kapag kumulang yan ng isa, wala kayong makukuha. So kapag 19 tong 20 na to, imbis na 4,000 na yung makuha nyo, hindi 4,000 yung makukuha nyo. Bakit? Kasi kulang ng isa. Ganon. Basta, so always remember, give value sa lahat. Huwag kayong pumili. Kasi kapag pumili kayo, imbes na malaki yung makuha nyo, masasayang lang. Kasi kulang. So, yun, ha. Ayan. So, points ranking bonus. Ayan po. So, data updates are provided every 60 minutes. Ano po? So, every 60 minutes po, nagsisend ng data sa ating callback task group para ma-update kayo sa ating kung ilan na, ano po, kung ilan na yung napa-on mic nyo, ano po, yung ilang valid na, and then kung kasama ba kayo sa ranking, ano po. So, dun po yung pinupost sa ating community group. So, number 2, the top 10 will receive corresponding rewards according to the table, and the reward for 10th, 11th, place is 1,000 diamonds. So, dito po, na-discuss ko na rin yan dito sa ating ranking bonus. Ano po? So, points addition is determined by the number of callbacks. We encourage more callbacks. So, yan. So, baka magtatanong din kayo, hanggang lang po bang 20 on mic yung dapat mapa-callback? Hindi po. So, 20 or more or kahit 50 pa yan or kahit 100 pa yan. Ano po? Kasi, kung hindi, di ba dito 4,000 lang kasi maximum of 20 on mic dito po sa ating callback task reward. Pero sa ating bonus, kung kayo yung may pinakamarami, of course, kayo yung magta-top 1. So, may another 3,000 bonus kayo na diamonds. Ano po? So, more callback, more chance of winning to be on the top 1 ranking. Namamaos talaga ako. So, pagpasensyahan nyo na talaga kasi namamaos na talaga ako. Ano po? So, ayan. So, callback rules. So, dito muna tayo sa rules. Ano po? So, callback and on mic for 1 minute equals to 10 points. So, ibig sabihin, kapag yung isang user or isang napa-callback nyo, nagstay siya ng 1 minute sa room nyo, it will be equal to 10 points. So, 1 minute ng isang user na pag-stay or pag-on mic sa room nyo, so, 10 points po yun. With a maximum of 10 minutes which is equivalent to 100 points. Ano po? So, one user can provide you or pwede ang bawat isang user
ay pwede pong makapag-contribute ng 100 points daily sa inyo. Ano po, kasi kung 10 minutes silang nag-stay, nag-on mic sa room nyo, so ibig sabihin, 1 minute times 10 points is 10 points. So, 10 minutes times 10 times 10 points is equivalent or equals to 100 points. So, each user is only, can only contribute 100 points. So, ibig sabihin, 100 points maximum lang po yung makukontribute. Kasi baka sabihin nyo, ay, 20 minutes na nagstay si user sa room ko, bakit 100 points lang yung na-count? Ganito, ganyan. So, always, as I said, 10 minutes maximum with an equivalent of 100 points. Yun po yun. Namamaos na ako. Ayan. So, yun po yung pagstay sa mic ng mga user. So, hindi po dun kasama, yun po yung pagstay lang nila sa mic or pag-on mic nila. So, callback and send gifts for 1 coin equals to 10 points. So, ibig sabihin, kapag nag-send naman sila, nag-send sila ng gift. So, di ba, naka 10 minutes na sila. So, nag-send sila sa inyo ng gift. So, 1 worth of gift. So, halimbawa, nag-send sila sa inyo ng 1 coins. So, equivalent po yun ng 10 points sa ating points. So, yung lucky gift naman, 5%. 5% yung papasok sa inyo. Lucky gift counts 5%. So, sa callback, yun nga, gift. So, halimbawa, nag-send sila sa inyo ng worth of 10 coins or 10 worth of gift, then meron kayong 100 points. So, nag-stay siya ng 1 minute, ay ng 10 minutes, may 100 points na kayo agad. Tapos, nag-send siya ng gift na 10 coins, meron ka another 100 points. Ganun. So, the more he or she send you gift, the more the points you will earn. So, if a user comes to the room to sending gifts or on mic the next day and interacts for more than 1 minute, it will be counted as an effective callback day. So, kapag yung user po na yun is nag-send sa'yo ng gift, on the next day, halimbawa, kinallback mo siya kahapon, tapos bumalik siya ngayon, tapos kinallback mo ulit siya para bukas, tapos bumalik siya kinabukasan. So, yun po is makakount po siya as an effective callback day. Dapat araw-araw. So, halimbawa, paano po pala kung halimbawa, bumalik siya ngayon, tapos kinabukasan hindi siya bumalik. So, ibig sabihin, hindi po siya count as an effective callback. Hindi po siya count, hindi po siya valid. Hindi po siya effective. Kasi, when we say effective, dapat, kumaga effective, araw-araw. Walang liban. Kasi para din yung gamot, na kapag binigyan ka ng reseta, tapos sinabi sa'yo na 3 times a day, tapos ininom mo 2 times a day lang, so paano siya magiging effective? Paano siya e-epekto? Kasi paano siya e-epekto kung hindi nasunod yung dapat? So parang ganun lang. To make the user count as an effective callback, then he or she must come daily. Araw-araw. Walang liban. So yun po yun. So you must make sure that po. So the number of valid callback must be the next day's callback. For example, if a user named David comes to your live broadcast room on mic for 10 minutes on the first day, you must decide to call him back on the second day by establishing a session. So, yun. So, A, if he does not come to the live broadcast room on the second day but returns to the live broadcast room on the third day, then David will not be considered a valid callback on the third day. So, yun po. Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, halimbawa, napa-callback mo siya and then hindi na siya bumalik kinabukasan, then hindi po siya makakount. Hindi po siya makakount as valid callback.
So, yung valid lang po, effective is yung araw-araw po talaga. Ano po? And then letter B, if he returns to the live broadcast room on the second day, then David is considered a valid callback on the second day. And David is still on callback list on the third day, then you need to call David back on the fourth day. Ano po? So, halimbawa ngayon, ano po, ngayon nag-live ako. And then, in-invite ko yung user na yon na bumalik on the second day and then bumalik siya. So, count po siya as valid callback on the second day. And then bumalik siya, bumalik ulit siya on the third day. So, ibig sabihin dapat mapabalik ko ulit siya on the fourth day. Dapat mapabalik ko siya on the fourth day para ma-count as valid. Kasi kapag hindi, halimbawa, bumalik siya on the second day, on the third day, hindi siya bumalik, hindi na po siya maka-count. So, on the second day, on the first day, on the second day, bumalik siya. Tapos on the third day, bumalik siya. Tapos on the fourth day, hindi na siya bumalik. So, hindi na po siya makakount. So, dapat, when we say effective, kagaya nga ng sinasabi ko, na parang reseta, na dapat, kapag sinabing 3 times a day yung inumin para umepekto, para tumalab. Kasi kapag kulang, 2 times a day lang, 1 times a day lang, so paano yun na epekto? Is hindi mo naman nasunod. So, paano ka gagaling? So, ganon. Parang ganon po yun. So, dapat, everyday, pabalik-balik yung ating user. So, yun. So, we hope that your conversation list is your recall list. Of course, the more accurate recall, we can provide the list. So, yun po. So, I hope you understand. Malapit na tayo. So, here. So, eto yung kung makikita nyo sa ating chat app, eto po yung ating mga friends. Eto yung ating mga friends. Eto yung friend list. And then, ayan yung mga new greeting list. Ayan. And then, chat list. Eto po yung ating mga chat list. And then, target callback user. So, yan. Kung mapapansin nyo, ayan, i-zoom ba natin? Ayan, 'di ba? Today's callback list target user. So dapat 'yan po yung mapapansin niyo, So 'yan yung palagi nyong i-check. Kasi kapag meron pong nakalagay na today's callback list target user, ibig sabihin valid po siya. Ibig sabihin target po siya. So kasama po siya sa inyong callback. So i-message niyo po 'yan agad and pabalikin niyo sa live niyo. 'Yan yung mga target niyo. So, gets? Ayan. So, ito yung friend list, new greeting list, chat list, ayan, ito. And then, target callback users. So, sila yung mga dapat na mapabalik nyo sa live nyo. Kapag mayroong mga nakalagay na today's callback list target users. So, target callback users, make sure with correct date. So dapat tama yung date, ha? Tama yung date. Ayan. He or she was active in your broadcast room yesterday. Call him back on mic or send gifts today, 2024-10-18. So, dapat tama po yung date. Always check the date. Kasi on that day lang siya valid. Kasi halimbawa, October 18 yung nakalagay dito. Tapos, pinabalik nyo siya sa live nyo October 19. So, hindi na po siya magka-count. Hindi na po siya magka-count. So, dapat on the date, specific date na andito, on that day nyo din po siya mapabalik sa live nyo. Okay? Okay. Namamaos na talaga ako. Ayan, pagpasensyahan nyo na, parang galit siguro ako, no? Pina-force ko lang kasi talaga yung voice ko na lumakas. Kasi kung pahina-ina yung boses ko, for sure hindi nyo maintindihan. Tatry ko magsalita ng yung as in own voice ko talaga. Baka matawa kayo. Ay, nako. So, namamaos na talaga ako, Ayan, kaya sana pag-aralan nyo to para hindi naman nasasayang yung boses ko. Sana naman. Hindi masayang. Kasi minsan, alam sa totoo, nakakapagod din po na. Sabay ganun na rin. Ganun.
So, ayan, eto po 100% to 200%. So, Diamond's Income Date, ayan. So, kung mapapansin po kasi natin, So, etong callback test natin kasi we have done a trial or a test for this callback and then we see the result with a high rate. Ano po? Mataas po yung ratings. Kumbaga, malaki yung dagdag. Ano po, malaki yung naidagdag sa mga income ng ating mga agent and also sa income din ng mga host. Ano po, kasi hindi naman magkakaroon ng malaking income yung agency kung wala yung income ng mga host. Ano po. So, yun. So, bonus will give next day like salary. So, magtatanong kayo, kailan marireceive yung ating callback task reward? So, our task reward for callback will be sent on the next day. So, halimbawa, nag-task kayo ngayon, kinabukasan nyo po yun marireceive. Ano po? So, always remember that. And then, we need push 70% host complete the task. So, kailangan po natin na i-push. Ano po? Yung mga host natin na kagawin itong mga task na to, especially itong callback task. So, bakit nga ba? Ano po? Bakit ganito ka-importante na i-push natin yung mga host natin na kumpletuhin yung task nila? Kasi po, ito yung makakatulong sa kanila. Ito yung makakatulong sa kanila to find new friends, to earn more, para makapag-earn sila ng mas malaki. Hindi po ito para lang sa application, sa totoo lang. Kasi sa callback task na dapat free nyong ginagawa para sa sarili nyo, para kumita